Ayon sa propesiya na ang lahat ng bansa ay magpupuntahan sa Zion sa takdang panahon, maraming tao ang nagpupuntahan ngayon sa Zion. Sa isang mundong puno ng mga sakuna na hindi natin kailanman nakita, mga lindol, nakapapasong init at mga baha, ang mga taong nakadarama na naliligaw sila ay nagmamadaling pumasok sa Zion na tila matagal silang naghintay pagkatapos marinig ang salita ng Diyos. Dapat tayong mangaral ng masipag, binibigyang kahulugan ang panahon at mga tanda. Sinasabi ng Diyos, ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Malibang maghasik kayo, wala kayong aanihin. Tumutubo ang soybean kung saan hinahasik ang soybean. Tumutubo ang munggo kung saan hinahasik ang munggo. At naisisilang ang mga anak ng Diyos kung saan hinahasik ang salita ng Diyos. Huwag tayong maging gaya ng mga punong kahoy na hindi namumunga sa pagtatapos ng taglagas. Kundi tayong lahat ay magtanim ng masipag upang tayo ay maging mga punong kahoy na namumunga sa pagtatapos ng taglagas. Naghahanda tayo para sa kaharian ng langit sa Zion. Pakiusap, gumawa ng may ganap na pananampalataya na mga anak na makakakuha ng pamana, hindi bilang mga aliping nagpapalipas lang ng oras. Para magawa ito, dapat niyong sundin ang salita ng Diyos. Nag-iisip at kumikilos ang mga tao ayon sa nakikita at naririnig nila. Depende sa kung kanino kayo nakikisama, kikilos kayo sa parehong paraan. Sa mundong ito, maraming bagay ang masama at hindi nakabubuti sa mga mananampalataya. Para hindi kayo matangay ng masamang mundo, dapat kayong mamuhay alinsunod sa salita ng Diyos. Pag tumuon kayo sa salita at kumilos alinsunod dito, lalayuan kayo ng dyablo. Pag inaral nyo ang salita ng Diyos, tanging ang Diyos ang iniisip nyo at ang mapagbiyayang samyon ng Zion ay nilalabas. Kung babasahin at maririnig nyo ang salita ng Diyos pero hindi ito susundin, magiging mapagmataas ang inyong mga puso, makikisama kayo sa mga mapagmataas, mahuhumaling kayo sa mga pagtatalo at mga alitan, at ang inyong mga puso ay magiging masama. Ang pinaka-nakatatakot ay na maiwawala nyo ang katotohanan. Gaya ng nangihina kayo at napapagod pag nagpalipas kayo ng gutom. Kung hindi nyo kakainin ng salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay sa loob ng 2 o 3 araw, makakalimutan nyo ang Diyos. Kaya sinasabi ni Ama na dapat kayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay ang aklat na nagpapahintulot sa tao ng Diyos na maging ganap. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, maging sa isang masamang mundo. Tinuturuan kayo ng Biblia na mamuhay ng matuwid at hinihikayat kayo na iligtas ang mga kaawa-awang kaluluwa at dalhin sila sa kaharian ng langit. Sinasabi rin ito na kung hindi kayo mangangaral, magiging kahabag-habag kayo. Kung lalampasan nyo ang isang taong maliligtas sana sa pagsasabi nyo lang ng halika sa Zion, kayo ay mananagot para sa buhay ng taong iyon bilang mga banal na dapat na magtaglay ng puso ng Diyos. Nilalayuan ng mga sakuna ang mga natatakan sa pamamagitan ng Paskwa dahil nananalaytay sa kanila ang laman at dugo ng Diyos. Pero ang mga hindi natatakan ay magdurusa sa kapahamakan. Pag nakita nyo ang isang taong nahulog sa hukay at sumisigaw para humingi ng tulong, hindi balik ka sa tao na naising iligtas sila. Kung hahayaan nyo lang sila, hindi maiiwasang haharap sila sa sakuna na tunay na kaawa-awa.
Kung hindi kayo mangangaral ng salita ng buhay sa mga naghihingalo, nangangahulugan ito na tunay kayong nagkukulang sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay pagliligtas sa isang tao bago dumating ang araw na prinopesiya ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na dapat kayong magtipon-tipon sa Zion bago dumating ang mga sakuna. Kung mananatili kayo sa Zion, walang kahit isang buhok ng ulo nyo ang madadarang at kayo ay mapapa sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Sa panahong ito, kung kailan natutupad ang mga propesiya ng Biblia, dapat niyong mabilis na ipaalam sa mga tao na magsitakas kayo tungo sa Zion upang hindi kayo mapahamak. Pag dumating ang isang sakuna, ang mga nakarinig ng salita ay darating sa Zion. Pero ang mga hindi nakarinig ay hindi alam kung saan pupunta. Ang lahat ay nais mabuhay at umaasa para sa kaharian ng langit. Pero kung walang gagabay sa kanila, hindi sila makakapunta roon. Humayo tayo para magbigay ng pinakadakilang kaloob na nagliligtas ng mga buhay. Niligtas niyo ang mga kaluluwang papunta sa impyerno. Kaya gaano sila magiging kasaya at mapagpasalamat pag pumunta sila sa langit. Inutusan kayo ng Diyos na ipangaral sa buong mundo ang Pasko ng Bagong Tipan. Ang lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Ang pangangaral ay hindi isang mabigat na pasanin o isang mahirap na gawain. Pakiusap, gamitin ang inyong magagandang labi para sa marangal na gawain na nagliligtas ng mga buhay at ibahagi ang bagong tipan sa lahat na makakatagpo nyo. Kahit na isinasagawa ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo, maraming kapwa pa rin ang hindi nakakapakinig sa salita. Umaasa ako na sa masipag na pangangaral, aakayin nyo ang maraming kaluluwa tungo sa kaharian ng langit kung saan hindi sila haharap sa sakuna kundi mag-uumapaw sa kagalakan at tatanggap kayo ng masaganang pag-ibig at mga pagpapala mula kay Ama.